is the Senate undertaking tomorrow sa kalagayan ng humanitarian crisis na nagaganap ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Senator Bato. Very important ito kay Eric, no? Dahil nga aside from yung ating primary purpose na investigation and state of legislation, malalaman rin natin through our oversight function, malalaman rin natin kung susundin ba ng kapulisan yung mga magiging findings at rekomendasyon ng Joint Committee on Justice and Human Rights at saka yung aking committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Kanila bang susundin yung mga rekomendasyon at saka tatanungin rin natin bakit hindi sila sumunod sa utos ng korte. So malalaman natin yan bukas sa Eric. Ayun. Senator Bato de la Rosa, before po itong inyong gaganapin na Joint Senate Committee investigation and on-site inspection on the area affected by this scandal of police assault and brutalities displayed on live stream sa matagal na 13 days na nagaganap dyan, ay nagkaroon po ng mga pangyayari kagabi and the other night na naghahakot ng mga semento, mga graba, at mga construction material. Either may tatabunan o may gagawin sila sa loob, but because of absolute denial of observation and inspection sa compound, lalo na sa school basement ng Jose Maria College, among other areas na kanilang hinukay na, ay hindi po ma-determine kung ano po ang purpose ng pagpupuslit ng mga semento at mga construction materials na ito 2 days before your holding of this Senate investigation and oversight actual site inspection. What do you perceive about this kind of activities ongoing right now sa PNP? Are they trying to set up things para i-make up ang lugar na hindi lalabas yung kanilang mga ginawang kalapastanganan, pagsira sa property, among other illegal things that they have done for the last 13 days? Senator Bato de la Rosa, how can you surmise this kind of questionable activities ongoing for the last 48 hours sa compound na wala nakakapagpigil sa mga pulis ngayon? Hindi may tago ng kapulisan yan, kay Eric. Kahit anong gawin nila, kahit anong magic gagawin nila, hindi nila may tago yan dahil may video naman, may video, may pictures na nanggagaling doon sa loob na sila ay naghuhukay. Kitang-kita. At hindi may tago yan ni General Torres sa atin dahil yung ibang pulis dyan na pinagalitan niya kung bakit nagkalat yung video yung sa kanilang paghuhukay ay nagsusumbong rin sa atin. Yung mga pulis na talagang pinafind out doon ni General Torres kung sino ang nag-leak ng video, bakit lumabas. So hindi nila tayo maloko, kay Eric. Hindi nila tayo maloko. Of course, magsusumbong ang mga pulis sa iyo, General Senator Bato de la Rosa. You have been one of the respected officers of the PNP and you brought into correct integrity and direction of law enforcement during your time. Kaya natural na hahanapin nila ang linya ng pagsusumbong sa inyo na hindi nila nararamdaman ngayon sa liderato ng PNP. And in fact, Senator Bato de la Rosa, may last question for this portion, ipapasa ko kay Brother Troy. Gaano po kahalaga itong binabanggit ni retired Lieutenant General Fillmore Escobal? Kilala mo ito, Senator Bato de la Rosa, magaling na officer din ito. At naging isa to sa mga tauhan mo ng junior officer ito or under sa mga unit na napamunuan mo. Sinabi ni Lieutenant General retired Fillmore Escobal na kabaliwan na po ang pag-i-insist ng mga pulis ngayon for 13 days na hindi nila ma-serve ng tama ang warrant of arrest, ay gumagawa sila ng kung ano-anong mga kagastusan at kabulastugan, kung ako nang gumamit ng term, na hindi na nagbibenepisyo sa gobyerno at napapahamak na ang interes ng sibilyan at pati ng police organization vis-a-vis gastos at ang epekto ng negatibo na nagagawa nitong kabaliwan at kamalian na ginamit nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Your reaction to this very categorical observation made by Lieutenant General Fillmore Escobal?
Totoo yan, Eric, no? Kasi naging pulis din yan at alam niya kung paano mag-set ng warrant. Kaya siya ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang nangyayari ngayon. And hindi lang naman mga retired na pulis ang nagtataka. Kundi yung pulis mismo, yung nandiyan kayo sa loob ng KOJC, sila rin ay nagtataka bakit ganito ang takbo ng ating pamulis ngayon. Sila rin ay nagtataka bakit ganito. Ganyan ang nangyayari. Kaya I am running out of reasons and I am running out of justification. So, gusto ko man silang intindihin sa kanilang intention na talagang mahuli nila si Pastor Kibuloy dahil ito ay merong standing warrant of arrest. Kahit gaano ko iti-twist yung aking rational being para lang tanggapin at intindihin yung kanilang ginagawa, ay hindi ko talaga parang hindi talaga pumapasok sa aking senses bakit ganyan ang nangyari sa service yung service of warrant of arrest. As I've said, kung ang mga ordinaryong civilian nga ay nagtataka, mas mo yung police na alam niya paano mag-serve ng warrant of arrest. Thank you, Senator Bato de la Rosa, for very straightforward and reassuring answer that you will defend and stand for what is correct, what is just, and what is lawful, not because you have been a PNP general and top general nila, kung hindi you are now serving as the voice of the people at the Senate. Thank you, and I'll pass you on to Aaron, to Troy. Dagdagan ko lang kay Eric. Go ahead, sir. Ito namang ginagawa ko bilang isang senador ay hindi lang naman ito one-sided. Hindi lang naman ito sa mga biktima ng nangyayari ngayong karahasan dyan, kundi pati din doon sa mga nangharas na blabag sa kanilang kalooban na yung ginagawa nila kanilang duty na kahit na nag-questions na sa kalooban nila pero wala sa magawa dahil sila'y under orders. Ito rin para sa kanila rin ito, para malinawan yung kanilang mga kumakristiyan kung ano dapat, anong tama at anong mali. Correct. Yung pagbabalik, Senator Bato, ng hindi lamang ng correct and integrity level of professionalism, kundi sense of moral uprightness among our police officers and men in uniform sa PNP. Thank you, sir. Yes. Sen, mayong hapon, si Aaron po ito, no, si Troy. Sen, may mga nag-confirm na ba ng mga senador na dadalo bukas? Sino-sino po sila, Sen? Sa last count ko is 4 kami na nag-commit na pupunta. Si Senator Jaime, Senator Bongo at Senator Robin Hood Padilla. Bali, 4 kami bukas ang mag-gagandak ng hearing at saka on-site inspection. Because of that, Sen, si Torre, si General Torre, it seems na nagpaparinig po siya. Sabi niya, napupolitika raw ang ginagawa nilang operasyon. Ako maintindihan ko kung ako ang sabihan na namumulitika dahil politiko naman talaga ako. Pero ang hindi ko maintindihan kung isang pulis na active na pulis ay sumasakay sa politics. Yan ang mahirap dyan. Tama. Di ba? Correct. Ako, maintindihan ko kung i-accuse ako ng politiking dahil politiko ako eh. Lahat ng aking gagawin, kahit ano, ay ito'y mababahiran ng politika dahil politician ako. Pero, yung isang pulis na aktibo, na nasa serbisyo pa, na gumagawa ng mga hakbang na beyond the normal mandato ng pulis, ay talagang hindi maiwasan ng taong bayan na ito ay nagpapagamit sa politiko. Di ba? Okay. Okay, may punto doon si Senator Bato, ha. Whatever that the police commanders, lalo na si General Torre and even the Chief PNP, nasabihin nila na may halong politika, regardless of that, mandato ng Senado ang oversight function in everything that will check the abuses or any form that might endanger the implementation of law na detrimental sa sibilyan. Dapat matutunan niya ni General Torre, nag-general siya, hindi niya alam kung ano ang mga different functions
of powers of government. Basic yan eh. Government 101 orientation yan. Senator Bato de la Rosa, wag na niyang gamitin pa ng mga politika ng Duterte at Marcos Romualdez o common. That is already inherent na may mga political affiliations. But the mandate, Senator Bato, tama po ba kami ni Brother Troy, pag sinabi namin, your mandate goes beyond your political affiliations because there is an existing and actual situation that requires the Senate investigation and intervention if necessary. Tama po ba, Senator Bato? Eric, sa pagsabi na sa kanya that we are performing our constitutional mandate. Ayun. Our oversight function is a constitutional mandate provided for sa ating Constitution in order to maintain the checks and balances. Kasi kung walang checks and balances between the three branches of government, pwede mag-aabuso ang isang branch of government at hindi na ito mati-check. Kung hindi nagpa-function ang checks and balances among government, co-equal branch of government. Klaro, Government Operations 101, General Torre and General Marbil. Paki-review please. Nag-general na po kayo, nakakahiya naman sa sambayan ng Pilipino. Brother Troy, go back to you. Okay. Sen, may mga nagtatanong lang kasi sabi ni General Torre before na posible daw na aabutin sila ng 1 buwan or more. O 1 taon. O 1 taon ang kanilang pananatili. Nagpahaging pa siya eh. Oo, 1 taon daw posible na manatili sila sa KOJC compound. How about yung investigation niyo, Sen? Gaano po ba ito tagal or how many times po ninyo ikakandak? Pang 1 day lang po ba ito? Alam mo kung mag-insist siya sa ganong statement niya, he will be remembered in the Philippine history to be the government official na nag-create ng constitutional crisis. Correct. Siguruhin natin yan. Magkakaroon ng constitutional crisis ito dahil meron tayong ahensya ng gobyerno under the executive branch of government na dinidisregard ang findings and recommendations ng legislatura through their oversight function. At meron tayong ahensya ng gobyerno na totally dinidisregard ang order ng korte. So, how do you describe that kind of situation? Kundi, constitutional crisis. Diba? Tama. Exactly, Senator Bato. And sir, can the Senate, although you are not the direct aggrieved party because you are not part of KOJC or any of its affiliate organizations, kapag ginawa ito nila Torre at nila Marbil ng police and even Abalos to become so arrogant to deny and be beyond the reach of oversight and check and functions of balance ng power which is within the Senate's power as constitutionally mandated and even the court, what recourse can you do legally para sila po ay mapanagot sa kanilang pagsalaula at paglapastangan sa proseso ng batas at rule of law sa ating bansa? Marami tayong recourse, Eric. Functioning naman ang ating mga korte. They can face charges in court pag hindi na ayusin yung kanilang trabaho. May korte pa rin tayo na nagpa-function. So, hintayin lang nila kung mag-insist sila, malalaman nila yan. At ang taong bayan mismo. Huwag na hintayin na aalsa yung taong bayan because alam na rin, sovereignty resides in the people. Correct. Kapag ang taong bayan ay mapupuno na sa kanilang ginagawa, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Agree. Tama po. Very simple but very strong points raised by Senator Bato de la Rosa. Sir, ibalik ko muna kay Brother Troy kasi maraming concern doon sa ground that they want to raise to you habang nandito ka pa sa line of communication. Alam mo ba, Sen, na si General Torre maraming pinaggagawa sa compound ng KOJC. Bukod sa yun nga, nilusob nila kami. Yan ay pinutol doon nila yung mga kable namin ng internet doon. And bukod pa dyan, allowed po ba yun, Sen, sa kanilang operation na sa pag-serve ng isang arrest warrant na habang nandun sila sa loob ng KOJC compound is pinagkukuhanan nila ng video, ng picture, yung mga lugar doon
Halimbawa, yung sa tinatawag namin na Kingdom, may lugar kasi doon na may mga machine at saka mga naglalakihan ng mga gamit, kinukuha nila yung mga details, pinagpipicturean nila, pinagbibidyohan nila. Pwede ba yung ganun, Sen? Well, alam mo, those are private properties. Kung Yes. gagawa sila ng pagpipicture doon, dapat magpaalam sila sa may-ari. Magpapaalam sila sa may-ari. Otherwise, they're intruding into the property, personal property ng tao. At ganun din po, Senator, sa Data Privacy Act and Safe Space Act at iba pang mga batas that prevents intrusion and violations of the protection of private property and personal properties ng mga taong pribado. Precisely. Hindi lang dito Privacy Act. Marami tayong existing laws na nalalabag patungkol dyan. Tama. Ating revised penal code, meron isang babayolate sa revised penal code. Yes, sir. Senator Bato, may nagtatanong po sa netizens natin, if you may explain daw, palakpak na palakpak sila daw po, Senator Bato, ang taong bayan, that you are going to have ocular inspection, site inspection, evaluation, anong ginawa ng mga police for the last 13 days, anong mga nangyari, anong kaganapan doon, at they were expecting daw na doon sana sa compound area mismo ang Senate Joint Committee hearing. Ang aming nakuha kaninang umaga na update ay doon sa City Council Hall, Session Hall ng Davao City City Council. Ano po ang update dito, sir, and bakit hindi po pwedeng direktang masaksihan as a town hall meeting session ang inyong committee hearing? Are the rules governing that or because of consideration of space and formality in the proceedings? Hindi, kay Rick, anyway, magkakaroon mo tayo ng site inspection sa buong area ng QOG's compound. Ang gagawin natin na committee hearing ay doon na sa City Hall para merong semblance of neutrality kay Eric, no? Kasi kung doon natin ilagay sa loob ng QOGC, baka sabihin ng mga government resource persons na they don't feel comfortable kasi nasa loob sila ng QOGC. Di ba? So gawin nating neutral ground yung ating investigasyon doon sa City Hall, which is a government establishment, and ito yung magiging neutral dahil hindi ito pinagmayari ng QOGC at hindi ito pinagmamayari ng PNP.